Sabihin niya lang, pag-usapan natin yan. Anak? Yes! Yes! Pagkain? Yes! Bigas? Yes! Yes! Pag-shopping? Yes! Bahay? Yes! Ayan. Pera? Yes! Yes! Talagang yes! Yes talaga. So, napakahalaga po, hindi lang ng pera. Yun po, totoo po. So, medyo yun yung pag-uusapan po natin ngayon, para medyo maunawaan natin paano binigay ng Panginoon sa atin itong mga resources na to, paano yung pangangalaga na gagawin po natin. Ayan. So, i-share ko sa Proverbs, chapter 3, 9 to 10. Sabi dito, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Ito yung unang salita dyan, honor the Lord. Ibig po sabihin dyan, ilagay po natin siya sa pinaka-priority. Bigyan po natin ng respect, yung kayamanin na binigay po ng ating Panginoon. And with the best part of everything. Hindi po tayo magbibigay sa Panginoon ng tira-tira. Hindi po tayo magbibigay sa Panginoon ng kung ano na lang yung sobra. Ang sabi ng Panginoon, with the best part of everything. Di ba minsan po sa mga asawa natin, nagluluto tayo, sabi na lang natin yung bangus. Di ba? Minsan sa pamamahal po natin, hindi sa asawa o sa nanay o sa yung paborito nating tao sa bahay, ilalaan mo yung may taba. Ang pag-aanay sa Panginoon, hindi lang po kapirahan. Hindi po kailangan ng Panginoon natin ng pera. Bayanan po siya. Kailangan ng Panginoon yung puso po natin. Kasi minsan meron tayong ginagawa na service sa pamilya natin, pero labag sa kalooban natin. Di ba? Minsan ganun eh. So, ang Lord, tinitignan yung puso natin, hindi lang sa loob ng simbahan. Ang pinaka-importante po dyan, yung paglabas po natin, pag-uwi natin sa bahay. Kung ano yung ginagawa po natin sa bahay. Ano po yung testimony natin sa bahay. Yun po. Kaya pa? Sige. Habang tutuloy yun. Ayan. So, napakaganda ng pangako. Ano sabi dyan sa verse 10? Then He will fill your barns with grain. Pupunuin ng Panginoon. Yung lagayan mo ng bigas. And your vats will overflow with good wine. Hindi lang puno. Hindi lang pupuno. Yung siksik, liglig na umaabaw na pagpapalala. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala tayo doon? Amen! So, isa pa rin tayo. Okay. So, nabigyan ko yung tips sa tips on resource management. Ayan. So, una-una po dyan, trusting God. So, paano yun? Trusting God? Wala nga kaming masahing Ate Monique eh. Trusting God. Ayaw po natin yung Panginoon. Ang pagdarasal pa lang, inuna mo na po ang Panginoon sa bagay na yun. So, tingnan niyo po. Sabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. Di ba po, kanta po ito. I am the vine, and you are the branches. Abide in me. O, di ba, naging singer ako. And I in you. And kaso yung kadugtong nilon, and we shall be one in love. Pero po dito, ang kadugtong po nun ay pangako. I am the bears much fruit, for apart from me, ano daw? You can do nothing. Pag wala po tayo sa Panginoon, kahit anong sipag po natin, hindi po tayo lalagon. Marami po ako nasaksihan na napakasipag. Kahit anong sipag po natin sa paghahanap buhay, kahit mamatay-matay ka na, kahit puyat ka na, wala ka ng tulog. Pero kung walang Panginoon sa buhay mo, hindi ka po lalagon. Bakit ate, tinan mo naman yung mayayaman.
Natingin mo ba may Panginoon sila? Bakit yung mga nagsusugal, ang yaman-yaman, daming pera, yung mga nagsasabot, dami-daming pera. Alam niyo po, yung yaman, hindi lang po sa pag-physical. Yung yaman minsan yung puso, yung peace of mind. Masaya ka ba? Di ba? Minsan kung sino pa yung maraming pera, Sila pa yung magulong buhay. recently, meron po kami, nung naupo po ako sa tabi niya, habang kumakain. Ay, nagyak na naman ako. Hindi kasi natouch ako. Parang bilib na bilib ako kasi pag nakakilala ako ng super yaman na tao, parang gusto ko, anong meron sa'yo? Parang gusto kong gayahin. Kasi gusto ko yung, alam mo yun, lumago din yung hanap buhay na nakatulad ng nakikita ko, it's very down to earth pagputong tao na to. Pero nung naupuan ko po siya, habang kumakain, sabi niya, namatay na asawa ko. Ang lungkot-lungkot po niya. Parang lahat ng ginagawa po niya, parang walang saysay. Kasi yung ginagawa po niya, sana kasama niya yung asawa niya. Sana yung pagpapagal na yun, na inialay niya yung para sana sa asawa niya. Ang nangyari na lang dun sa room, puno picture ng asawa niya.